Kumusta na si Sofia? Hindi kaya unti-unti bumabalik yung mga memories niya? Rico? Kung bumalik ang alaala mo, bakit kasama yung si Rico? Basta ang naaalala ko, may babaeng kinakasal. Wala siyang muka. Kay Rico kinakasal ang babaeng yun. Ba't kaya pinagbabawalan kang pumasok doon sa loob? Sino kaya yung ayaw niyang makita niyo doon? Hindi ko alam, pero okay na rin sa akin yun. Para rin hindi ko na makita yung mga taong hindi ko na dapat makita. Please, Sofia. Please stay. Mahal na mahal pa rin kita. Papaalam na ako, Rico. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Just go home, Rico. Take the rest of the day off. Ayusin mo naman yung sarili mo. Ano ba bang plano mong gawin? Sofia, will you take Earl as your wedded husband until death separates you? Yes, I do. I want to see my Tita Sofia kasi siya yung parang real mommy ko. Ayoko po siyang lumayo sa akin. Hindi ko pwedeng hayaan na maapektan ang anak ko sa mga pagkakamali ko. Paano, Manang? Kaya na bahala rito, ha? Siguraduhin niyo lang nakalak yung mga bintana, mga pintuan, yung gate. Ha? Tapos kung may problema, tawagin niyo lang ako. Maaasahan mo naman ako dyan, Earl. Ginagawa ko yan. Sige, lalabas muna ako. Manang, yung mga gamot ho ninyo, naayos ko na. Yung mga maintenance nyo po, nilagyan ko na rin po yun ng label para kung hindi na kayo mahirapan. Ngayon, Manang, kung sakaling sumama yung pakiramdam nyo, sabihin nyo agad kay B-Boy para mapacheck up kayo. Mag-ingat ka lagi doon, ha? Yeah. Opo, Manang, kayo din po. Tsaka huwag kayong mag-alala. Magiging maayos ho ako doon. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, alam kong magbigat sa puso mo pag alis mo. Sana matagal ang lungkot mo kahit sa malayo ka na. Salamat ho, Manang. Salamat at naiintindihan niyo kung gaano kalapit sa puso ko ang batang to. Sana makita ko siya kahit sandali lang bago kami umalis. Baby, I'm here. Daddy's home. Babe. Where were you last night? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo, kakaantay sa'yo, at itong si Joanna hindi nakatulog, napuyat, kakaantay rin sa'yo. Ma, I'm sorry. May ginawa lang kami ni Jorel. Come on, Ricardo, don't give me silly excuses, ha? Yang itsura mo na yan at siyang amoy mo na yan, mukhang inumaga ka na naman sa inuman. Ma. O ano? Dahil kay Sofia na naman. Doon sa walang kwentang babae na yun, kaya ka nakakaganyan. Ma, I said I'm sorry. Pangako, hindi na maulit to. Dapat lang naman hindi maulit because it's not worth it and she's not worth it. Iniwan ka na nga niya, nagpakasal siya sa ibang lalaki, tas ngayon aalis siya. Tama ba yun? Wala siyang kwentang babae, Ricardo. Makinig ka nga sa akin. Ma, please. If I wanted to dwell on this, malamang naglalasing ako hanggang ngayon. But the truth is, I've had enough. Kaya ako umuwi agad. Nagmadali ako umuwi dahil gusto ko pag-uwi ng sarili ko para kay Joanna. Rika, please do that. Alam mo naman kung paano na-apektuhan si Joanna after Maricar died, hindi ba? Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siyang may tuturing niyang mommy. Buti na lang si Tessa is always here. Nasaan si Joanna? Hindi ko kasi siya mapatahan kanina, kaya sabi ko kay Tessa, dalhin mo na si Joanna. I don't know kung namasyal sila or what. Just call them para malaman mo kung nasan sila. Salamat, B-Boy. Manang, aalis na po kami.
Mamiss ko po lahat ng mga luto niyo. Tsaka sa lahat ng pag-aalaga niyo sa amin ni Earl. Alagaan mo rin siya ng husto doon. Manang wala naman ibang gagawin si Sofia kundi alagaan ako sa Amerika. Huwag ka mag-alala. Magiging masaya kami doon. Ha? Iboy, parang. Ito. Mag-iingat po kayo, Manang, ha? Alam ko kung anong makapagpaligaya sa'yo. Pero, kalimutan mo na siya, ha? Naintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko. Sofia, tara na. Ano yan? Tita Sofia! Joanna? Hindi mo lang alam kung gaano ako masayang makita ka bago ako umalis. I brought Joanna here because she was crying. Concerned lang naman ako sa bata. Wala naman sigurong masama kung magpaalam siya sa'yo. Maraming salamat, Tessa. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasi na nakita ko siya bago ako umalis. Salamat. Tita Sofia, bakit ka po alis? Ay, na po ba sa akin? Joanna, hindi. Alam mo naman na lagi kitang gustong nakikita, di ba? Tsaka nakakausap, tsaka nayayakap, kaya hindi totoo yun. Hindi niyo po ako iiwan. Iniwan na po ako ni Mami. Tapos kayo po iiwan niya na rin ako. Sorry, Joanna. Hindi ko pa maipapaliwanag sa'yo lahat ngayon, pero tatandaan mo to palagi, ha? Love na love ka ni Tita Sofia. Kagaya ng mami mo, ha? Okay, tatandaan mo yun palagi. Alright. Okay, tara na. Malilate tayo sa flight natin. Tita Sofia, huwag niyo po ako iwan, Tita Sofia. Tara na. Sofia, huwag niyo Joanna. ako iwan. Joanna, tama na yan. Tita Sofia! Baby, tama na yan. Tama na yan, baby. Tama na yan. Baby, tama na. Just for your approval, nandiyan na yung summary ng financial statement ng company for the past 2 years. Actually, finorward na to sa akin ng secretary mo while yung draft. You know, I'm confident that you will pull this off and you will make a good impression on Mr. Escudero. Yeah, well, I just have a few discrepancies to work on and justify, so... You know, I have faith in you. Eh, alam kong magagawa mo to. That's why I'm confident na ikaw ang makikipag-meet kay Mr. Escudero. Yeah, well, I don't want to be late for that meeting, so alis na ako. Bye, attorney. Bye! Bye. You know, I can't believe na hanggang ngayon, ganito pa rin kami ni Rico. For months now, hindi naman umuusad yung relationship namin eh. Hindi niya nga ako pinipigilan na puntahan ko sila ni Joanna. Pero hindi niya rin ako pinapansin. Well, the way I see it, it seems na hindi kanya gustong personal yun.
He's just doing his job. That's all. But in fairness, he's doing it very well. Well, hindi naman pwede yon. Because ideally, dapat sabay nag-grow ang kumpanya at ang relationship namin ni Rico. You can't have it all. Pero wala ding imposible sa akin. You know, it just needs a little push and a lot of effort. Kung noon pumayag ako na gamitin niya ako to get over Sofia, hanggang ngayon, pumapayag ako na ako pa rin ang naghahabol sa kanya. But only because I am still hopeful that this mere playmate, ma-realize niya, it's really his soulmate. Ako ang destiny ni Rico, hindi si Sofia. Okay, sabi mo eh. You know what? Just take advantage of the situation, and as long as Sophia's not around, wala ka problemahin. Hello? Oh yes, Rico is on his way. What did you say? Earl? As in Earl Villaraza? Andito sa Pilipinas si Earl? I cannot believe it! Bumalik na siya dito nang wala akong kamalay-malay? What is he up to? Bakit bigla na lang siya bumalik dito sa Pilipinas? So, are you gonna meet him? Alam mo, hatid na kita. Baka mahirap ako mag-drive niyan. Yes, please. Pwede bang pakihatid talaga ako sa kanya dahil kailangan ko siyang puntahan. Sige, tara na. Yes, Mr. Escudero, I'm already here. Nahirapan lang ako hanapin yung lugar pero nandito na ako. Okay, sige. Thank you. Sir. Ay, sorry. Miss, sorry. Pasensya na lang ha. Okay lang kayo? Miss. Sofia. Sofia, masakit pa ba ulo mo? Hey, Rico! Earl, kumusta? Ang ginagawa mo rito? I'm here for a business meeting with a potential client. Si Mr. Escudero ka-meeting mo? Yes, ako yung pinapunta ni Tessa to hopefully seal a deal with him. Sus. Hindi ako na-inform na tayo rin pala magkakaharap dito. Oo nga, medyo nagulat din ako na kayo pala ni Sofia ang ka-meeting ko ngayon. Oo, sinama ko siya. Anyway, nagulat lang ako dahil hindi ko alam na nakabalik na pala kayo galing States. Welcome back. At buti na lang nandito kayo dahil kailangan natin i-convince si Mr. Escudero na i-carry yung produkto natin sa mga main branches ng mga malls na hawak niya sa Asia. So, good luck sa atin. Oo. Diba? Ito na yata yung sinasabi ng restaurant ni Mr. Escudero. You know, if he didn't call, hindi ko pa malalaman na nandito si Earl sa Pilipinas. Nagkamali pa yata ako. Si Rico pa yung pinapunta ko sa meeting na yan. I don't see anything wrong with that. Eh, ano naman kung nandyan si Rico tsaka si Earl? Ano ka ba? What if Sofia is there? Eh, di nagkita na naman sila. Oh, I see. So yun palang kinakatakot mo. Kaya naman pala napapraning ka dyan kasi Sofia is back once again. At baka kung ano naman ang maging effect nito kay Rico. You know, it was hard enough for me to get Rico back even if Sofia wasn't here. What more pa yung andyan siya? Hindi ko pa nga nababalik yung amor sa akin ni Rico eh. Tapos, papasok na naman sa eksena yung si Sofia. Opo, sir. Papunta na po. Sige po, sir. Bakit ba biglang napatawag si Earl? Ay, pinapasundo si Ma'am Sofia eh. Aba, kanina lang gusto niyang sasama si Sofia. Ngayon naman, pinapasundo. Hindi ko alam. Kahapon pa nga masakit ng ulo ni Ma'am Sofia. Sa airport pa lang, binabanggit niya na minamigrate siya. Oo nga. Hala, Manang, baka buntis si
Ma'am Sofia, di ba gano'n pa naglilihi? Laging masakit ang ulo? Rico, buti din nila mo lahat ng product catalog natin. Oo naman. Oh, is there something wrong? Hindi, may headache lang yung wife ko. Actually, kahapon pa yun eh. Hindi ko na dapat siya isinama. Papunta na si B-Boy para supuin ka. Sa tingin mo ba malapit na siya dito? Kaya mga 5 minutes na lang daw. Okay. I heard na kahapon lang kayo dumating. You must still be tired mula sa biyahe. Kaya masamang pakiramdam mo. Galing kaming honeymoon sa States. So, umaasa ako na buntis yung asawa ko. But, if not, edi tuloy lang yung honeymoon. As a matter of fact, Rico, we're considering getting you as ninong sa anak namin. You? Really? Of course. Yeah, ako naman. I would be honored to be the ninong of yours and Sophia's child. Good. Sa tingin ko naman malapit na si B-Boy, ano? Sa labas na lang siguro ako maghihintay para makapagpahangin ako. Baka sakaling gumanda yung pakiramdam ko. Excuse na po. Kisa? Yeah, I'm fine. Okay. I'll see you at home. Sige. Diyos ko, kababalik ko lang dito pero bakit ba kailangan mag-cross agad ang landas namin ni Rico? Sophia! You're back. Tessa, Akala ko ba hindi ka na babalik dito? Transparency. That's the key word here, Mr. Escudero. That's what I uphold as the CFO of this company. As you can see, malinis ang track record ng company namin pagdating sa financial status. I've laid it out all here for you. You can see that we're very conservative and we have a tendency to overanalyze para sigurado where we invest our money. Like I said, I believe in transparency because it fosters trust and good business relationships. Kaya nga siya CFO namin eh. Tutok talaga sa numbers yan si Rico. But I've always believed you gotta spend millions to make millions. I'm a businessman, pero I'm a reconstructive surgeon first. I like to reconstruct, to build, to alter, to hide the truth, if you will. Pero from a consumer standpoint, diba? Hindi naman nila kailangan malaman yung mga goings-on sa likod ng isang business. Just the finished product. Well, you're both very engaging and convincing. And I must say that you complement each other's values. Not to mention that, excuse me, gentlemen. I have to take this call. Sige lang. Hello, James. Good pitch, ha? Good pitch. Yeah. Hindi mo ba kami kakamustahin ni Sofia? Well, now that you mention it, kamusta nga kayo? How is Buhay Amerika, Earl? Sarap. Sarap. Di ba nung umalis kami, injured ako? Yeah. Kaya pagpunta namin doon, talagang inalagaan niya ako. Pinagluto, pinagsilbihan, minasahe, at alam mo na, ramdam ko talaga na mahal ako ni Sofia, no? I mean, alam mo naman yun, di ba? Ikinasal ka na dati. The best part of the relationship is the honeymoon stage. Well, ibahin mo na lang siguro kami ni Maricar doon, my wife. Lahat ng araw namin na magkasama, sobrang saya lahat. Because we just kept on going stronger and stronger each and every day. Kung nandito nga siya, siguro dahil sa dami namin pinagdaanan, mas mamahalin namin ang isa't isa. At kung makakabalik man siya, alam ko na ako at ako pa rin ang mamahalin niya. Diba? When did you arrive? Kahapon lang kami dumating.
Alam mo, I am sure for Earl, it's nothing personal. I mean, meron siyang trabahong kailangan balikan. But for you, wala ka namang business dito. Or should I say, ikaw ang may personal agenda kaya kayo bumalik. Ang sabi kasi ni Earl, may mga papeles daw kaming kailangan asikasuhin para tuyuin na kami makapag-migrate sa Amerika. Kaya niyo namang ayusin yung mag-isa. Why don't you just admit? Ikaw ang nagpumilit na sumama. And how dare you na sumama pa sa meeting na to? Wala ka namang kinalaman dito. Tessa, anong problema mo? Pinag-iinitan mo ba ako? Eh ano naman kung sinama ko ni Earl dito? Wala naman akong nakikitang masama. Walang masama? Sigurado ka? Alam mo, wag mo na akong paikutin pa. Alam mo naman kung saan papunta tong usapang to. Si Rico ba? Meron pa bang iba? Hindi ko alam, Tessa. Alam mo, usually hindi kita papatulan sa mga ganyan-ganyan mo. Pero dahil masama yung pakiramdam ko ngayon, huwag mo kong pilitin. Sinasabi ko na nga ba? Sa likod niyang malaanghel at malabirhin mong mukha, meron nagtatagong hayop. Ahas ka, di ba? Hindi ko inahas si Rico sa'yo. Kusa siyang lumapit sa akin noon. At ang sabi niya sa akin, mahal niya ako. Seryoso siya sa akin, kaya kanya hiniwalayan. Pero Tessa, tapos na ang lahat ng yun. Ang tagal-tagal na nun. May asawa na akong tao. Kasal na ako kay Earl. At kailanman, wala na akong kabalak-balak makipagkompetensya sa'yo, lalo na pagdating kay Rico. Kaya pa nga masakit ng ulo ni Ma'am Sofia. Sa airport pa lang, binabanggit niya na minamigrate siya. Oo nga. Baka buntis si Ma'am Sofia. Di ba gano'n pa naglilihi? Laging masakit ng ulo? O nga pala, si Francis, nakikita mo pa ba? Papadaan ba siya sa clinic mo? Kasi nung bago ako umalis ng States, tinulungan ko siya sa isang pasyente niya. Ito yung pasyente yung sinasabi mo. As you can see, parang magiging ibang tao siya after the surgery. My God. Buhay ka pa.